Ulit-ulit na paalala ng Department of Health, umiwas sa pagpapaputok. Umakyat na sa 163 ang pinakahuling tala ng mga nabiktima niyan. Pinakamarami rito dahil sa ipinagbabawal na paputok. Ano nga ba ang maaaring pagdaanan ng mga masasabugan? Live mula sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, magbabalita si Camille Samonte. Camille, may mga biktima ng paputok na bang isinugod dyan? Cheryl, sa mga oras na ito, wala pa namang dinadala na biktima ng paputok sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center pero handa na ang kanilang mga kama at area kung saan mismo gagamutin ang kanilang pasyente. Naglaan ng fireworks-related injury area ang ospital kung saan gagawin ang assessment, initial treatment sa pasyente kasama na ang pagtuturok sa kanilang ng anti-tetanus at antibiotics. Nagreserba na rin ang ospital ng mga kama sa mga wards para sa mga pasyente. Nakahanda na rin ang kanilang operating rooms para sa mga mas malalang pinsalang matatamo ng pasyente. Mula December 21 hanggang ngayong tanghali, nakapagtala ng GRMC ng 19 na fireworks-related injuries. Cheryl, dito nga sa area kung saan dadalhin yung mga mapuputukan at masusugatan, nakalatag yung mga gamit para gamutin at operahan yung mga masusugatan, maging yung mga papuputulan ng bahagi ng katawan dahil sa mga paputok. Kabilang dyan, itong bone saw. Ito yung ginagamit panglagari sa buto at yung pangputol sa daliri. Meron din namang hand retractor sets. Ito yung gagamitin para mas madaling maoperahan yung kamay ng mga pasyente. Kaya po paalala ng mga doktor, mas makakabuti kung gumamit na lang po ng turotot at iba pang gamit sa bahay na kayang maglikha ng malalakas sa tunog. Kesa naman sa huli ay pagsisihan ninyo at salubungin ninyo ang bagong taon sa ospital. Cheryl. Nasaan yung ating mga frontliners? Handang-handa na rin ba? Paano nila pinaghahandaan ito? Diyan na rin sila magse-celebrate ng pagsalubong ng 2025. Yes, Cheryl, nandirito nga sa likuran ko yung buong medical staff ng GRMC dahil nga naka-code white ang lahat ng ospital sa buong bansa dahil nga inaasahan nila na maraming dadalhin dito sa ospital ay marami sa kanila ay on standby at mamayang alas 6 ng gabi magkakaroon sila ng munting salo-salo para nga selebrasyon na, kumbaga in advance, magsa-celebrate na sila ng New Year dahil mamaya inaasahan na nga yung bugso ng mga pasyente, ng mga masusugatan at mapuputokan. Siyempre, umaasa sila na sana hindi nga ganun karami, pero ang mangyayari nga ay marami sa kanila ay naka-standby dito. Cheryl. Kita naman natin, Camille, baka pwede nating makausap yung ilang doktor, yung ilang medical staff dyan. Kaya bang lapitan, Camille? Oo. Nako Cheryl, ngayon kasi naka-standby yung ilang doctor for another interview, no? But later, maybe we can speak to them again para lang din ma-share nila kung ano yung mga paghahanda nila at ano yung mga statistics or trends. Maraming salamat, Camille Samonte.